upang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Gabay at patnubay. Palatuntunan nagbibigay inspirasyon, tatalakay sa iba-ibang pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Gagabay sa mga taong nangailangan ng patnubay sa kanilang mga suliranin sa buhay. At ngayon, narito ang inyong program host, ang Mindurinyong Midnight Boy, Kuyang Arnold Aceveda Namuko. Alright, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig at nanonood dito sa KBS RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa. Sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Dito sa Kasado Broadcasting Service. Ang responsabling mga mamamahayag. Ano man ang layat lingwahe mo basta't kayo ay Pilipino, ito ang boses mo. At sa pangalan po ng ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos, at syempre naman mga kababayan, ito po ang abang lingkod ninyo, ang kuya ng lahat, ang Mindurinyong Midnight Boy bagamat hindi ganong kagwapuan. Sigurado namang ito inyong maasahan, ang inyong Kuyang Arnold Aceveda Namuko. Dito sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Dito sa ating impila ng KBS RMM News TV. Sa KBS RMM News. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Aim to create hopes for the progress of good and continuing news dissemination. Vision, proper communication, coordination to any private and public entities worldwide. Mission, helping less unfortunate people, changing fortunes, and let our voice be heard. KBS, Kasado Broadcasting Service. Deliver News. RMM, responsabling mga mamamahayag at your service. Ang gabay at patnubay ay patuloy po ninyong maririnig at mapapanood tuwing 8 hanggang 10 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, dito sa ating himpilan ng KBS RMM News TV.
38 minuto makalipas ang 8 ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMM News. Radyo na, dyaryo pa. Alright mga kababayan. Ngayon po ay araw ng Biyernes, March 21, 2025 ng taong kasalukuyan. Mapagpalang araw po sa lahat ng ating mga taga-subaybay at tagapakinig dito sa ating palatuntunang Gabay at Patnubay. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga giliw kong mga taga-subaybay. Kamusta na po kayo? Kayo po ba ay nasa mabuting kalagayan sa mga oras na ito? Kamusta na po ang lahat ng ating mga minamahal na tagapagtangkili? Pasado, patron. Apatapung minuto makalipas ang 8 ng umaga. At syempre, narito man po ang inyong abang lingkod ng Gabay at Patnubay, ang inyong Kuyang Arnold Acevedan Namuko. Samahan po ninyo ako sa pagkatanghal ng ating palatuntunan ngayong umaga. Bagamat sabi nga po hindi eksaktong 8 ng umaga ang ating umpisa ng ating palatuntunan, humingi po ng iba yung paumanhin ng inyong abang lingkod sa kadahilan ng marami pong nangangailangan sa ating kagabayan. Kung kaya't medyo nalate na naman po tayo ng ating pagpasok. Pero ganun pa man mga kababayan, tayo po ay magsama-sama upang makarating sa bawat isa ang mga mahalagang mga balita at mga impormasyon na nagaganap sa loob at labas ng ating bansa. At syempre, sa pangalan po ng ating station manager, Kuyang Alan Bordeos, at sa lahat ng ating mga kasado patroller na nasa iba't ibang area at dako na ngayon ay nakaantabay upang magatid ng mga mahalagang mga balita. To all kasado patroller, standby report. Siyempre, ganun din po sa lahat ng ating mga correspondent, sa lahat ng ating mga kolumnista at writer ng Balitang Kasado. At syempre ang ating pong mga nakakasama dito sa ating technical site, dito sa ating Studio 1, si Ate Del Rose Aldea Santos at si Ate Rose Marie Adirong. Good morning everyone. At syempre sa ating pong mga nasa Studio 2 Bulwagan ng Balitaan, Nina Kuyang Alan Bordeos, Ate Cora Biernes, at si Ate Joy Pasco. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ganun din po sa ating tagapagtaguyod, si Attorney Mike Bordeos. Magandang umaga rin po sa ating nasa Studio 3 Bulwagan ng Balitaan ni Bisayang Tisoy, ni Kuyang Wayne Espino Lausong. Mapagpalang umaga sa lahat ng ating mga tagapakinig at sa lahat ng ating mga minamahal na mga kababayan na mga seafarers, OFW, sa mga domestic helper po na natin na nagtatrabaho sa iba't ibang dako ng mundo. Kayo po ang tunay naming mga bayani, ang bayani ng ating lahi. Kaya't sabi nga po ang lahat ng ating mga minamahal na mga kababayan na nagsasakripisyo sa iba't ibang dako ng mundo. Bagamat sabi kayo medyo may kahirapan, malayo sa minamahal sa buhay, tinitiis lamang alang-alang sa kinabukasan ng mga minamahal sa buhay. At syempre sa lahat po ng ating
mga autoridad dito sa ating bansa, sa buong kapulisan, sa lahat ng kasundaluhan, sa lahat ng ating mga tagapangalaga ng peace and order dito sa ating bansa, mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Samantala, binabati po natin ng magandang umaga. Siyempre, ang ating mga nakikinig at nanonood ngayon sa ating palatuntunan. Siyempre, si Maribel Remuya ng Lungsod ng Calapan, ganon din po siyang ating kasado patroller na nasa area at lugar ng Gingog City, Misamis, Oriental Mindanao, si Kuyang Franz Simar Putlay. Magandang umaga sa lahat ng mga taga Misamis, Oriental Mindanao. Likewise sa lahat po ng mga taga Viva KPP San Benito Divine Healing. Magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre ngayon po ay Semana Santa, kaya lahat po sila ay abala at busy nga sa paghahanda sa kanilang pagganap sa Holy Week. Kaya sabi nga po ang lahat ng ating mga kaanib at kasapi ng Divine Healing ng KPP, inaanyayahan po ng pamunuan na maaga pa po, mga linggo ng palaspas, kailangan daw po kayo ay nagkakatipon-tipon na sa inyong chapel o simbahan dyan sa lugar ng Sitio Bulalo, dyan sa Barangay Baliti ng Calapan City. At syempre sa lahat po ng mga samahan sa buong Pilipinas, sa mga homeowners association, magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre ganoon din po sa lahat ng samahan ng mga TUDA, yan, ng mga Tricycle Operator and Driver Association, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa lahat po ng ating mga minamahal na mga traffic enforcers sa iba't ibang area ng Metro Manila. Sa mga kanugnog probinsya ng lungsod, dyan sa area at lugar ng Rizal, Cavite, Laguna at Bulacan. Magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre sa lahat po ng ating mga butihing mga minamahal na mga taga-sangguniang barangay ng lahat ng barangay sa buong Pilipinas. Magandang umaga po. Sa sangguniang bayan, sangguniang lungsod, at sangguniang panlalawigan. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. At syempre sa lahat po ng ating mga butihing mga tagapagtaguyod ng ating dyaryo ng Balitang Kasado. Sa lahat po ng mga manunulat nito, sa lahat po ng mga writer, yan, magandang umaga sa inyong lahat. At syempre, binabati po natin ng magandang morning, syempre, ang buong pwersa ng Rizal Provincial Police Press Corps sa pangunguna po ng ating Pangulo rito na si Sergeant Major Donato Bellones. Yan. Alright, Kuyang Donato Bellones, magandang umaga sa iyo dyan at ganun din po sa lahat ng mga opisyalis ng Rizal Provincial Police Press Corps. Siyempre, ito ay ang mga sumusunod na si Kuyang Wayne Lauson, Ate Roderica Rivero, Kuyang Alan Bordeos, Kuyang Arnold Paharon Jr. at Kuyang Jerry Acuno. Likewise, si Kuyang Bernie Gamba, Ate Pau de la Cruz, Ate Aida Tagikana, Kuyang Ricardo Eslita, Ate Vicky Custodio, Kuyang Erman Patulot, Ate Cora Biernes, at ganoon din po si Kuyang Dan Torbeles at Kuyang Mike Francisco. Magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre, ganoon din po sa inyong ang bilang chairman of the board, ang inyong abang lingkod, ang inyong Kuyang Arnold Namuko. Mapagpalang umaga po at binabati po natin ng magandang morning si Ate Marisa Lusong at Ate Conching Barin, ang lupong tagapamayapa ng Barangay San Roque, Antipolo City. At syempre ito po sa ilalim ng ating butihing barangay kapitan ni Barangay Captain Anding Kabasbas at ng Sangguniang Barangay. Magandang umaga po sa inyo. At
sa lahat po ng mga senior citizens po diyan sa buong barangay po ng Barangay San Roque. Ito po ay sa pangunguna rin po ni Ate Cora Bordeos. Yan. Once again, sa lahat po ng ating mga taga-subaybay ngayong araw ng Biyernes, samahan po ninyo ako sa loob ng 2 oras ng ating pagtatanghal dito sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Kung kaya't pinararating po natin sa lahat ng ating mga kasado patroller, maging laging handa sa oras ng pagkakataon. Sabi nga po ay, pwesto po kayo sa maayos ninyong pwesto upang malakas po yung signal ng inyong komunikasyon patungo po dito sa ating himpilan. At nang sa gayon ay maliwanag at malinaw na maririnig at mapapanood ng ating mga taga-subaybay. Kung kaya't sa lahat po ng ating mga minamahal na mga Homeowners Association na kinabibilangan nga po ng samahan ng mahihirap yan po sa lugar ng barangay San Roque rin ho, dyan sa Antipolo City. Yan. Ganun din po sa samahan ng Jores Homeowners Association dyan sa Barangay Pantok. Magandang umaga po sa lahat ng mga opisyalis na sabi nga'y mga masisipag at bagamat sabi nga'y napaparunggitan minsan ng mga maling upasala ng kapwa ay tuloy-tuloy rin po yung kanilang paglilingkod upang may palaganap yung ikangay kanilang masigasig na pagsasaayos ng kanilang samahan. Bagamat sabi nga po hindi pa gaanong sibilisado yung lugar at hindi pa po gaanong nadidevelop dahil ito nga po ay nasa area ng kabundukan. Sabi nga po ay may mga ilang pa ring kasukalan o kagubatan na sabi nga'y nagiging sanhi ng mga malamig na simoy ng hangin. Kaya magandang umaga po sa inyo lahat. Ganun din po sa samahan ng Homeowners Association dyan sa lugar ng Barangay Kupang, yan, sa Vergara Compound Homeowners Association, yan. At syempre, yan po ay sa pamumuno po ng ating butihing Pangulo dyan na si Ate Marian Calyada Perez, yan. Good morning sa lahat po ng mga opisyal. Anyway, sa lahat po ng ating mga minamahal na mga tagapagtaguyod ng ating himpilan. Ito nga po ay sa pangunguna po ng ating mga magigiting at masisipag na mga kalsado patroller. Yan. At ganoon din po sa ating mga magigiting at masisipag na mga kolumnista. At syempre, sa lahat po ng ating mga minamahal na mga naglilingkod sa ating mga barangay ho sa iba't ibang dako ng ating area ng Calabarzon at Mimaropa. Particular dito na rin po sa Mega Manila. Yan. Magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre, kahapon po ay talagang nakapag-ikot po tayo sa National Capital Region. Maghapon po yun. Kaya marami po tayong mga napansin na talagang may pagbabago po sa mga area. At talagang halos ang mga pusti po talagay tad-tad ng mga nakasabit na mga tarbuli ng ating mga tumatakbong mga kandidato. Yan. Kaya talaga sabi nga'y napakagandang panoorin. Kaya lamang ay medyo nakakasagabal din minsan sa mga wire ho. Kaya medyo sana ho nasa tamang size yung inyong ginagamit ng mga tarpaulin. Hindi po yung ang iba po ay oversize talaga. Kaya kapag medyo nagkaroon ng kaunting gumalaw, halimbawa nakulangan ng tali, talagang papayay-payay po doon sa mga poste. Kaya sana po, kung ano man po ang talagang mas mabuti para diyan ay talagang nais lamang po nating iparating na sabi nga'y kinakailangang may saayos kung kinakailangan. Anyway, narito po ang ating mga pangunahing mga balita. To all kalsado patroller, standby report. Makaraan ang ilang pagbabalita
Alright mga kababayan, sa mga oras na ito ay bagamat mainit ang ngiti ng haring araw, kinakailangan po talaga na ang bawat mga kababayan nating lumalabas, kinakailangan magbaon ng pananggalang sa araw. Huwag magsando ang kalalakihan at huwag magsuot ng spaghetti blouse ang mga kababaihan upang huwag ninyong masamyuhan ang matinding tama ng init ng haring araw. Anyway, magandang umaga kay Ate Risa Oray. Yan. Thank you for watching sa inyong lahat dyan, sa inyong kinaroroonan. Samantalang narito ang ating mga pangunahing mga balita ngayong Marso 21 ng taong 2025. Round 1. Ready, go! DMW tiniyak ang tulong para sa mga repatriate seafarers. Round 1. Ready, go! Tiniyak ng Department of Migrant Workers sa 8 repatriated Filipino crew members ng Portuguese Lagged Container Ship na MV Sulong ang lahat ng kinakailangang tulong at suporta ng gobyerno. Sa isang post sa social media nitong Huwebes, sinabi ng DMW na binigyang diin ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Cagdac na mananatiling nakatuon ang pamalaan sa kapakanan ng mga Pilipinong seafarers na epektado ng mga insidente sa dagat kasunod ng malinaw na direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nakipagpulong si Cagdac sa mga repatriated seafarers sa tanggapan ng Department of Migrant Workers sa Mandaluyong City matapos silang dumating sa bansa noong Martes. Ang 8 Pilipinong seafarers ay kabilang sa mga tripulante ng MV Sulong, isang container vessel na bumangga sa oil tanker sa Stena Immaculate sa North Sea noong Marso 10 nitong taong 2025. Sa ilagang silangang baybayin ng England ayon sa post ng DMW. Ayon pa rin kay Cagdac, ligtas na naibalik sa bansa ang mga Pinoy seafarers na nakikipag-ugnayan sa Licensed Mining Agency Principal at Philippine Embassy sa pamamagitan ng Migrant Workers Office sa London. Lahat sila ay nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa OWA at DMW. Aniya gayunman sinabi ni Cagdac na nawawala pa rin ang isa sa mga Pinoy seafarers sakay ng MV Sulong. Ang opisyal na pigsisiyasat sa sanhi ng insidente ay sinasagawa pa rin ng mga autoridad ng UK sa koordinasyon ng mga estado ng watawat ng mga sasakyang dagat. Sabi niya, sinabi ng DMW na nakikipag-ugnayan ang ahensya sa pamilya ng nanawalang seafarer sa tiniyak na ang buong tulong ng gobyerno. Nauna rito sinabi ni Cagdac na pinag-iisipan ng DMW na magsampa ng legal na aksyon laban sa mining agency ng mga Pilipinong seafarers. Samantala sinabi ng Humberside Police sa England na ang kapitan ng MV Sulong ay sinampahan ng kaso. Ang kapitan ng Sulong vessel si Vladimir Mutin, 59 na taong gulang ng Primorsky Street, Petersburg, Russia, ay inakusahan ng gross negligence manslaughter, sabi nito. 3 minuto bago mag-ikasyam ng umaga, ito yatid ng KBS RMM News Radyo na, dyaryo pa. Samantala, diniklara ng PBBM ang Abril 1 bilang regular holiday para sa pagdiriwang ng Eid al-Fitr. Round 1. Ready, go! Idiniklara ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. noong Huwebes ang Abril 1, 2025 bilang regular holiday sa buong bansa bilang pagunita ng Eid al-Fitr o ang kapistahan ng Ramadan.
Nilagdaan ni Pangulong Marcos ang Proclamation 839 kasunod ng rekomendasyon ng National Commission on Muslim Filipinos na idineklara ang pitsa bilang pambansang piyesta opisyal. Sa ilalim naman ng proklamasyon, sinabi ni Pangulong Marcos na kinakailangang ideklara ang Abril 1 bilang regular holiday upang maipakilala ang relihiyoso at kultural na kahalagahan ng Eid al-Fitr sa pambansang kamalayan. Sinabi ni Pangulong Marcos na ang pagdiriwang ay magbibigay daan din sa buong bansa, sa bansang Pilipino na makisa sa kanilang mga kapatid na Muslim sa kapayapaan at pagkakaisa sa pagdiriwang ng Eid al-Fitr. Ang Eid al-Fitr ay isa sa dalawang pinakamahalagang pagdiriwang ng Islam, ay pinagdiriwang ng pamayanang Muslim 3 araw pagkatapos ng isang araw buwang pag-aayuno o Ramadan. Ang isa pang mahalagang pagdiriwang ang Eid al-Adha o ang kapistahan ng sakripisyo ay pinagdiriwang naman sa ika-10 ng araw ng huling buwan ng kalendaryong Islamiko at ginugunita ang kahandaan ni Abraham na isinakripisyo ang kanyang anak sa Diyos. Ang mga Muslim na Pilipino ay bumubuo ng halos 6% ng populasyon. Ang Eid al-Fitr ay itinatag bilang isang regular na piyesta, opisyal sa bisa ng Republic Act 9177 upang parangalan ang pamana ng Islam ng bansa. Ang holiday ay tinutukoy sa pamagitan ng paggamit ng kalendaryong Islamiko na nakabatay sa buwan sa pamagitan ng paninindigan ng crescent moon sa buwan ng Islam ng Suwawal. Impuntong ika-9 ng umaga. Ito ay hatid ng Kasado Broadcasting Service, RMM News, Radyo na, Dyaryo pa. At syempre mga kababayan, may pagbabalita ang ating mga Kasado Patroller na nasa iba't ibang area ng ating kapuluan sa Mimaropa, Calabarzon at Metro Manila. Maging ganun din sa area at lugar ng Kabisayan at Kamindanawan. Bigyan po natin ang daan ng kanilang mga pag-uulat. At syempre, unahin po naman natin ang ating Kasado Patrol 20 na nariyan po sa area at lugar ng Metro Manila, si Kuyang Don Robert Ramero. Alright, Kuyang Don Robert, standby report. Ganon din ang ating Kasado Patroller na nasa area at lugar ng Cavite, dyan sa area ng Calabarzon, si Kuyang Lando Luto, standby report. Kasado Patrol report. Alright mga kababayan, may pag-uulat ang ating Kasado Patroller ng National Capital Region, si Kasado Patrol 20, si Kuyang Don Robert Ramero. Gobyerno at Cybercrime Investigating Council Crime Watch naglagda ng kasunduan para supilin ang mga gumagawa ng fake news. Ang detalye ay manggagaling sa ating Kasado Patrol 20, si Kuyang Don Robert Ramero, Kasado Patrol 20. Alright, Kuyang Don, good morning. Sige, iputok mo na yan.
mga taga-subaybay naglagda na nga ng kasunduan o partnership ang Presidential Communication Office. Ito ay sa bahagi ng gobyerno at Cybercrime Investigation Coordinating Council Crime Watch o CICC upang supilin ang mga nagpapakalat ng fake news. Ayon kay Presidential Communication Office Undersecretary Claire Castro, na sa ganitong paraan ay maiwasan ng mga Pilipino na mang-scam at malalabanan niya ang fake news. Idinagdag din ng Scam Watch Philippines ang chairman nito na si Alex Ramos na bumuo na rin ng task force sa pangungunan ng PCO, DICT o Department of Information and Technology at maging ang NBI o National Bureau of Investigation na at iba pang ahensya ng gobyerno na tutulong sa pagsugpo ng disinformation drive, hindi lang laban sa gobyerno kundi maging sa mga individual. Hinikayat din ng CICC ang mga civil society groups sa pamamagitan ng pabibigay ng kapangyarihan ang mga nagtatrabaho sa media literacy, fact-finding o fact-checking para magsuri ng mga disinformation. Hindi lang ang hotline 1326 ang itinatag bilang communication hotlines, kundi meron din na tool o application na maaaring i-install sa mga laptop o computer na sa loob lamang ng 30 segundo ay matutukoy na ang fake news. Ang tool na ito ay nagkakahalaga ng 2 milyong piso. Mula sa National Capital Region, Patrol 20, Don Robert Ramiro. Para sa RMM News, diyan na, TV pa. Alright, maraming salamat sa pag-ulat ng ating Kasado Patrol 20 mula pa rin sa riyan ng National Capital Region, Kuyang Don Robert Ramero. Thank you, Kuyang Don. Alas 9:05 ng umaga. Ito ay atid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo. National Newspaper. Alright, isunod po naman natin ang pagulat ng Kasado Patrol 25 na naririyan po sa area at lugar ng Cavite. Si Kasado Patrol 25, si Double L. Alright, Double L, standby report. Ganap na alas 9:06 ng umaga. Tuloy-tuloy lamang po ang ating balitan. Pinag-aralan ng DMW ang mga lugar ng pinagtutulungan sa Angola para sa proteksyon ng mga OFW. Round 1. Pinag-aralan ng Department of Migrant Workers ang mga lugar ng pakikipagtulungan sa Angola upang matiyak ang kapakanan at proteksyon ng mga overseas Filipino workers sa bansang Europe. Noong Huwebes, nakipagpulong si Migrant Workers Secretary Hans Leo Cagda kasama si Undersecretary Felicitas Bay, sina Ambassador of the Philippines to Portugal Paul Raymond Cortez at Philippine Honorary Consul of the Republic of Angola Megan Nicole Bichet Amamo sa tanggapan ng DMW sa Mandaluyong City. Sa nasabing pagbisita, tinalakay ni Cagda kay Amamo ang pinagsamang inisyatibo ng Pilipinas at Angola sa pagtataguyod ng karapatan at kapakanan ng mga OFW sa Angola. Sa ngayon, ang DMW ay walang umiiral na Memorandum of Understanding sa deployment ng mga manggagawa sa Angola, ngunit mayroong higit sa 10,000 ang Pilipino kapwa, biyasa at professional sa sektor ng pagmamipaktura, pagmimina, construction at pangingisda
sabi ni Kagdak. 8 minuto makaraan ng 9:00 ng umaga. Kasado Patrol 25 pwesto sa malakas na signal, hindi ka makontak ng ating production assistant dito para sabi nga ikaw ay makapag-ulat. Kung maaari, ikaw ang mag-return dito sa ating himpilan para makapasok ka ng iyong report. Tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. Round 1. Ready, go! Samantala mga kababayan, NTF-ELCAC suportado si Anyo sa pagtanggi sa Grand Conspiracy Claim. Nagpayag ng suporta ang National Task Force to End and Local Communist Armed Conflict kay National Security Advisor Eduardo Anyo na naninindigan na hindi siya bahagi ng Grand Conspiracy na nagbubunsod ng plano na aristuhin si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong Marso 11. Matatag na sinuportahan ng NTF-ELCAC si National Security Advisor Security Eduardo Anyo sa paglilinaw niya sa kaniyang posisyon sa public hearing ng Senate Committee on Foreign Relations ngayong araw. Ang pangako ni Secretary Anyo sa katotohanan, katarungan at paghahari ng batas tulad ng ipinakita sa kaniyang talumpati ay sumasalamin sa parehong pangako at prinsipyo kung saan gumana ang aming task force, sabi ni NTF-ELCAC Executive Director Undersecretary Ernesto Torres Jr. sa isang pahayag. Sa pagdinig, inamin ni Anyo na malapit siyang kaibigan ng dating Pangulo, ngunit binigyang diin naman niya na ang kanyang katapatan ay nasa bansa. Iginit din niya na ang kanyang papel sa pag-aristo ay limitado sa pagtatasa na ang sitwasyon ay hindi lumala sa isang pambansang pag-aalaala sa seguridad. Idinagdag pa ni Torres na si Anyo na nagsilbi rin bilang hepe ng Armed Forces of the Philippines at pinuno ng Department of Interior and Local Government sa ilalim ng Administrasyong Duterte ay naglaan ng mahigit 4 na dekada sa serbisyo publiko at patuloy na itinataguyod ang saligang batas at nagpakita ng hindi natitinag na katapatan sa claim sa chain at command ng iba't ibang administrasyon. Sa task force, ang kanyang patnubay ay naging instrumento sa pagsulong ng aming misyon na puksain ang lokal na armadong tunggalian ng komunista at itaguyod ang pangmatagalang kapayapaan sa Pilipinas. Ang kanyang estrategikong pangitain ay patuloy na mahalaga sa pagpapatupad ng aming diskarte sa buong bansa na nagtataguyod naman ng pakikipagtulungan sa pagitan ng iba't ibang sektor upang matugunan ang mga ugat na sanhi ng hidwaan, sabi niya. Umaasa si Torres na lubos na naipapaliwanag ng paglilinaw ni Anyo ang kanyang tungkulin sa kabila nito. Lagi tayong nagbabantay sa umuusbong na sitwasyon, lalo na ang mga kaaway ng demokrasya ay sasamantalahin ang kalituhan upang maghasik ng karagdagang pagkakahati-hati sa pagitan ng mga mamamayan at ng ating pamahalaan, aniya. Idinagdag pa niya na alam ng NTF-ELCAC ang mga hamon na dulot ng mga kampanya ng disinformation na nagtatarget sa mga opisyal ng pamahalaan at mga ehensya na patuloy na nagpapakita ng kanilang pagiging non-partisan. Sinabi pa rin ni Torres na mga karumaldumal na pagsisikap na ito ay nagpapahina sa integridad ng mga institusyon at humahadlang sa kanilang kolektibong pagtugis ng kapayapaan at pag-unlad. Naninindigan kami kasama ni Secretary Anyo sa pagharap sa mga walang basihang paratang na ito at nananatiling matatag sa aming dedikasyon sa transparency at pananagutan, aniya.
Alas 9:13 ng umaga. Ito ay hatid ng balitang kasado ang payagang balansi at totoo. National Newspaper. Samantala, CHED exempt sa UP Manila, UPLB sa COPC dahil sa huwarang quality assurance. Round 1. Lady, go! Samantala, mga kababayan, sinabi ng Commission on Higher Education or CHED nitong Huwebes ng University of the Philippines, UP Manila, na sa UP Los Baños ay exempted mula sa kanilang Certificate of Program Compliance Requisition dahil sa kanilang huwarang pagganap sa mga tuntunin ng Quality Assurance System. Ang COPC na tumutukoy kung ang mga nagtapos ay napapayagan na magpatuloy para sa mga pagsusulit sa lisensya ay nangangailangan ng mga institusyon ng mas mataas na edukasyon upang masiguro ang pagkuha ng mga kwalipikadong guro sa sapat na sa mga laboratorio at na-update na kurikulum para sa mga degree program upang ihanda ang mga mag-aaral para sa mga pagsusulit sa lisensya, pati na rin ang pambansa at international na mga pamantayan sa lugar ng trabaho. Bukod sa iba pa, ginawa ng CHED ang exemption matapos nitong palakasin ang pagpapatupad at pagsubaybay sa mga mekanismo ng quality assurance sa lahat ng state universities and colleges. Sa pakikipagtulungan naman ng Professional Regulation Commission or PRC sa pamagitan ng Joint Circular na nilagdaan noong Marso 5, pinuri ni CHED Chairperson J. Prospero de Vera III ang UP Manila at UPLB sa pagbibigay ng halimbawa sa quality assurance mechanisms. Ipinakita ng UP Manila at Los Baños ang pamumuno bilang pambansang universidad sa pamagitan ng pagtiyak ng kalidad ng kanilang mga programa na may dokumentasyon batay sa pambansa at international na pamantayan. Nagsisilbi silang halimbawa ngayon para sa iba pang mga universidad at kolehiyo ng estado na ipasailalim ang kanilang mga programa sa digre sa mga proseso ng kalidad ng katiyakan, sabi niya sa isang pahayag. Kabilang na sa mga programang sakop ng COPC exemption sa UP Manila ay ang Doctor Medicine Doctor at Dental Medicine Bachelor's Degree and Biochemistry, Nursing, Occupational Therapy, Pharmaceutical Sciences, Pharmacy Physical Therapy, Public Health and Speech Pathology at Diploma and Midwifery. Samantala, mga exempted program para sa COPC sa UPLB ay ang Bachelor's Degree sa Agriculture, Food Science and Technology, Agricultural and Biosystems Engineering, Chemical Engineering, Civil Engineering, Forestry, Nutrition, Chemistry, Electrical, Engineering at Math and Science Teaching, gayon din ang Doktor Veterinary Medicine. Ang pareho mga HEI ay nakakuha ng kapalit na pambansang regional at international na mga sertifikasyon ng katiyakan ng kalidad upang matiyak ang world-class na kalidad ng mga programa at nagtapos sa kalidad. Samantala, sinabi ni UP Manila Chancellor Michael T. na ang mga sertifikasyon na ito ay tumutulong sa kanila na sumunod sa mga pandaigdigang pamantayan. Hinahangad namin ang quality assurance mula sa mga lokal na international na accrediting bodies upang matiyak
na bilang National Health Sciences Centers ang UP Manila ay makapaglilingkod sa sambayanang Pilipino sa pamagitan ng aming mga world-class na programa at alumni aniya. Nauna na rito, sinabi ng CHED na ang pag-secure ng kinakailangan ng COPC ay itinuturing na isang hubad na minimums na pagsunod na inihimok ang mga SAC o CUC na sumailalim sa mga akreditasyon ng kalidad sa rehiyon at international. Samantala ang iba pang mga HEI o HEI sa bansa ay may hanggang Setyembre para makuha ang COPC kung hindi ang mga programa ay maituturing na non-existent ng PRC. Samantala sinabi ni De Vera na ang pagpapabuti ng kalidad ng sistema ng mas mataas na edukasyon ay maaaring maging isa sa mga pangunahing pamana ng administrasyon sa ilalim ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa pamagitan ng 2028. Talagang gagawin namin ang mas mataas na edukasyon bilang isang pangunahing pamana ng Pangulo. Yan ang overall ibig sabihin iyong higher ed na dinatnan niya noong 2022, ibang-iba doon sa higher education sa pagtatapos ng termino ng administrasyon. Sabi niya sa isang eksklusibong panayam sa Philippine News Agency noong Marso 5, aniya ang mga milestone na ito sa mga Philippine IS ay patuloy na empirically proven sa mga tuntunin ng kalidad, pagtuturo, kredensyal ng mga guro, kasanayan, pananaliksik na ginagawa ng universidad, mga programa sa extension at internationalization, sa mga tuntunin ng upskilling at reskilling ng mga leader at guro ng HEI o HEI. Sinabi ni De Vera na nakatuon sila na makinabang ang 2,000 tanggapan ngayong taon, mas mataas kaysa sa mahigit 1,000 na nabigyan ng international scholarship. Ang scholarship opportunities noong 2024 para sa taong ito, sinabi niya na mga posibleng pagkakataon ay maaaring isama ang teknolohiya ng pagkain sa pagkikipagtulungan sa Thailand, China at Japan, at mga kurso sa animation sa New Zealand. Mayroong mga pinopropose on food technology. There's a proposal on aviation at pagkatapos makikipag-usap kami sa mga paaralan. Dalawamput-isang minuto makaraan ang 9 ng umaga. Pasado Patrol 25, standby report. Pakipisto lamang sa malakas ang iyong signal para mahagip ang iyong communication patungo rito sa ating himpilan. Alas 9:22 ng umaga, ito yatid ng KBS RMM News Radyo na, dyaryo pa. Ito nga po ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Samantala, tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan, mga serbisyo ng Marina para sa mga seafarer. Magagamit na sa pamagitan ng GovPH application. Round 1. Ready, go!
Ang mga seafarers ay maaari na ngayong mag-schedule ng appointment para sa mga serbisyo ng Maritime Industry Authority sa pamagitan ng eGov.ph mobile apps kasunod ng pagsasama ng ahensya sa portal ng gobyerno. Ang integrasyon ng Marina sa eGov.ph ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na i-digitalize ang mga serbisyo ng gobyerno upang mapahusay ang transparency, kahusayan at serbisyo publiko. Sa isang pahayag noong Huwebes, sinabi ni Marina Administrator Sonia Malaluan na kasama sa mga serbisyong ito ang mga appointment para sa Seafarers Record Book at Seafarers Identify Documents. Ang pagsasama na ito ay hindi lamang tungkol sa kaginhawahan, ito ay tungkol sa pagbibigay ng kapangyarihan sa aming mga seafarer na may mga digital na solusyon na nagpapadali sa mga proseso at mapahusay ang kahusayan, ma-access, sabi ni Mala Aysan. Ang pagsasama sa mobile app, sinabi niya pinapasimple ng mga pamamaraan ng application na binabawasan ang mga oras ng paghihintay at pagbibigay ng isang tuloy-tuloy na karanasan ng gumagamit. Malaki ang papel na ginagampanan ng ating mga kababayan sa pagdaigdigang ekonomiya sa pamamagitan ng pagyayakap sa mga digital na makabagong idea. Tulad nito, hindi lamang namin kinikilala ang kanilang mga kontribusyon, ngunit pinapalakas din namin ang aming suporta para sa kanila, sabi niya. Ang ahensya ay nananatiling matatag at mismo nito na makabago at itaas ang mga serbisyo na tinitiyak na ang mga Pilipinong seafarer ay patuloy na nagtatakda ng ganitong pamantayan sa kahusayan sa dagat sa buong mundo. Ang eGov.ph mobile app na binubuo ng Department of Information and Communication Technology ay ang one-stop shop digital platform ng gobyerno na naglalayong pag-isahin ang lahat ng serbisyo ng gobyerno. Ang app na magagamit para sa pagda-download sa mga Google Play, Apple App Store at Huawei App Gallery ay nagbibigay ng online na pag-access sa mga pampublikong serbisyo tulad ng pagbibigay ng isang digital ID, pag-access sa parehong pambansa at lokal na mga serbisyo ng pamahalaan, pati na rin ang online na pag-uulat ng mga krimen at iba pang mga alalahanin sa mga nauugnay na autoridad. Dalawamput-anim na minuto makalipas ang 9:00 ng umaga. Ito ay hatid ng balitang kasado, ang pahayagang balansi at totoo, National Newspaper. Pulis sa Duterte rant, isolated case ayon sa Napolcom. Round 1. Ready, go! Samantala mga kababayan, sinabi ng National Police Commission nitong Huwebes ng isang pulis na naharap sa kasong kriminal at administratibo dahil sa kanyang mga post sa social media kaugnay ng kaso ng International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay isang isolated case. Sinabi ni Napolcom Commissioner Ralph Vicente Calinisan na ang aksyon ni Patrolman Francis Steve Pontellas ay hindi kumakatawan sa 225,000 Philippine National Police. Hindi dapat mag-drag yung buong institusyon ng Philippine National Police dahil lang sa iisang tao at itong iisang tao na ito ay may sakit at may medical condition.
Kakaiba siya, kailangan niya ng tulong, hindi siya fit to become a policeman, sinabi ni Kalinisan sa isang panayam sa media. Si Puntillas ay may kasaysayan na nakapangambala sa pag-uugali na kinabibilangan ng pagkakaroon ng maikling pag-uugali at pagbabago ng mood habang sumasailalim siya sa gamot noong 2023. Sinabi ni Kalinisan na ang lahat ng tauhan ng pulisya ay kinakailangang sumailalim sa taunang neuropsychiatric test, yung fitness ng tao. Bilang pulis ay napaka-importante, and it is clear that Puntillas is not paid to wear that police uniform, sabi ni Kalinisan. Aniya, titiyakin ng Napolcom na ang mga fit na pulis lamang ang magsusuot ng uniforme at magsusuot ng badge na iyon at magsisilbi sa sambayanang Pilipino. Si Puntillas ay hinihiling na sumailalim sa isang espesyal na medical na pagsusuri noong Pebrero matapos magpakita ng hindi maayos na pag-uugali, ngunit hindi siya dumalo dito, sabi ni Kalinisan. Hindi ito yung regular na neuro exam ang kanyang undergo. Yung exam na to na dapat kinuha niya noong February was prompted because may sulat yung kanyang mga superiors sa health office ng QCPD kung saan pinapasilip sa QCPD kung meron ngang problema itong si Puntillas because he is exhibiting erratic behavior, sabi ni Kalinisan. Si Puntillas ay inakusahan ng malubang maling pag-uugali ng hindi nararapat sa isang pulis, at 2 kaso ng hindi gaanong malubhang kapabayaan sa tungkulin na isinasangguni sa Napolcom, sinabi ni Quezon City Police District Director Colonel Milicio Buslig Jr. nitong Miyerkules na si Puntillas ay itinuturing na absent without official leave mula pa noong Marso 6. Sinabi rin ni Buslig na ang baril ng Puntillas ay na-recall noong Pebrero 26 dahil naka-schedule sana siya para sa isang psychiatric examination, ngunit hindi siya dumating. 9:30 ng umaga. Samantala mga kababayan, anyo itinanggi ang papel na pag-aristo kay Duterte, tinawag na hindi makatarungan ang pagsasabuatan. Round 1. Ready, go! Itinanggi ni National Security Advisor Eduardo Año noong Huwebes ang anumang pagkakasangkot sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at pinabulaanan ang mga pahayag na siya ay bahagi ng isang di umano'y cure group na nag-architect ng operasyon. Sa pagpapatotoo sa Senate Committee on Foreign Affairs, tinawag ni Año na ang mga akusasyon na nag-uugnay sa kanya sa isang grand conspiracy bilang hindi katanggap-tanggap at hindi makatarungan at mariing tinanggihan ng anumang mungkay na siya ay may mahalagang papel sa na nag-aristo kay Duterte. Sinabi niya na ang kanyang tungkulin ay mahigpit na limitado sa kanyang mandato, pagtiyak na ang sitwasyon ay hindi lumalala sa isang pambansang alalahanin sa seguridad at bibigyang diin na ang pagkapatupad ng warrant ng International Criminal Court ay lampas sa kanyang jurisdiction. Wala po akong pakialam sa pagpapatupad ng warrant of arrest. Ang tanging pag-aalala ko ay suriin ang sitwasyon at tiyakin na hindi ito nagdudulot ng banta sa pambansang seguridad, sabi niya sa mga mambabatas. Ang paratang laban kay Año ay nagmula sa mga ulat na siya ay bahagi ng isang cure group kasama sina Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. at Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. na nagplanong pag-aristo kay Duterte. Sinabi ng opisyal na nalaman lamang niya ang tungkol
sa red notice ng International Criminal Police Organization at ang nalalapit na pagpapatupad ng ICC warrant noong umaga ng Marso 11. Walang intelligence operation aniya na napansin na ang presensya ni Duterte sa Hong Kong at ang kanyang pagbabalik sa Pilipinas ay alam ng publiko at malawak na iniulat sa media. Sa katunayan, ang mga kaganapan noong Marso 11 ay kusang loob. Bilang National Security Advisor, ginawa ko lang ang trabaho ko. Sinabi niya, iginiit ni Anyo na kumilos siya alinsunod sa kanyang mga tungkulin na binibigyang diin ang kanyang katapatan sa bansa at sa saligang batas sa halip na sa sinumang individual. Hinaharap ko ang mga paratang na ito ng may matatag na determinasyon. Alam kong itataguyod o itinaguyod ko ang katotohanan, katarungan at ang paghahari ng batas, dagdag niya. 34 na minuto makalipas ang ikasyam ng umaga. Kasado Patrol 25, standby report. Pakipunta sa malakas ang signal. Kanina ka pa kinukontak ng ating mga kasamahan dito sa ating technical site pero ayaw makontak ng iyong CP o yang Lando. Paano yan? Kaya pakisuyo na lamang kung may paraan. Kung maaari ikaw ang mag-return call dito sa ating impilan. Samantala, PH at India nagsusumikap sa state visit ni Marcos sa 2025. Round 1. Ready, go! Pinag-aralan ng Pilipinas at India ang posibleng state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bansang Timog Asya sa 3 madaling panahon. Ngayong taon sa oras para sa ika-75 anibersaryo ng relasyong diplomatiko ng dalawang estado. Sa isang panayam sa telebisyon sa India noong Miyerkules, sabi ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na umaasa ang Maynila na makita ang isang bilang na mga konkretong deliverables at mga kasunduan na nilagdaan sakaling may patupad ang pagbisita. Nagtatrabaho kami sa pagbisita na iyon. Umaasa kami na magagawa ito sa lalong madaling panahon. Sa unang bahagi ng taong ito, kaya nagtatrabaho kami sa mga pitsa, sabi niya. Nauna nang tinalakay ni Manalo na at ng Ministro ng Ugnayang Panlabas ng India na si Jaishankar ang pagbisita sa isang pagpupulong sa gilid ng Raisina Dialogue na ginanap sa India mula Marso 17 hanggang 19. Hindi nagbigay ng detalye ang nangungunang diplomat ng Pilipinas tungkol sa bilateral deal na kasalukuyang ginagawa, ngunit sinabi na ang Maynila ay New Delhi ay nagtatrabaho upang mapabuti ang kooperasyon sa ilang mga lugar, kabilang na ang mga maritime sphere. Sinabi niya na ang dalawang bansa ay naghahanap upang palawakin ang mga pag-uusap sa nasabing lugar at isinasaalang-alang ang joint patrol exercises pati na rin ang kooperasyon sa kaligtasan ng dagat. Pinag-usapan ko ang tungkol sa mas malaking kooperasyon na Coast Guard. Sa palagay ko, mahalaga ito sa kahulugan ng tatalakayin din ito ang mga issue tulad ng pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa rehiyon at pagharap sa piracy o trafficking. Sa palagay ko, tiyak iyon ang magiging isang malaking aspeto ng aming kooperasyon sa India, sabi niya. Ipinagdiwang ng India at Pilipinas ang ika-75 taon ng relasyon diplomatiko noong Nobyembre 16 ng taong 2024 mula nang maitatag ang relasyong diplomatiko.
Sinabi ng Embahada ng Pilipinas sa India na nasaksihan ng dalawang bansa ang pagpapalalim ng pagtitiwala sa isa't isa at pagpapalawak naman ng kooperasyon ng malaki sa pamamagitan ng patuloy na mataas na antas ng pagkikipag-ugnayan at mga dialogong pampolitika, record high sa bilateral na kalakaran, pagtaas ng direktang dayuhang pamumuhunan at mga bagong milestone sa kooperasyon sa depensa at iba pa. 38 minuto makalipas ang 9:00 ng umaga. Ito ay atid ng balitang kasado ang payagang balansi at totoo. National Newspaper. Samantala, tuloy-tuloy lamang po mga kababayan ng ating balitan. Round 1. 272 milyong pisyong shabu itinago bilang fresh breed durian na samsam. Suspect arestado. Round 1. Ready, go! Inaresto ng mga ahente ng Philippine Drug Enforcement Agency PDEA ang isang suspect at nasamsam ang 272 pesos milyong halaga na hinihinalang shabu na nakatago sa 40 black gold full packs na may label na freeze-dried durian sa Chinese characters. Sa isang payag nitong Huwebes, sinabi ni PDEA Director General Isagani Neres na ang suspect na si alias Ronald ay inaresto ng magkasanib na elemento ng PDEA at Philippine National Police Drug Enforcement Unit sa isang bypass operation sa Rizal Cement Village sa Barangay Pantok, Binangunan, Rizal, Miyerkules ng gabi. Sinabi pa rin ni Neres na ang bawat isa sa 40 black gold foil packs ay naglalaman ng 1 kilo ng shabu. Aniya ang naristong suspect ay sasampahan ng kasong paglabag sa Section 5 at Section 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ang operasyon ng ganitong laki na nagbigay ng malaking dagok sa supply chain ng illegal na druga sa mga lansangan. Marami pang darating, sabi ni Neres. Alas 9:40 ng umaga, ito'y atid ng balitang kasado ang payagang balansi at totoo. National Newspaper. At syempre, sa lahat po ng ating mga nakikinig sa ating palatuntunan ng Gabay at Patnubay, ito pa rin po ang inyong abang lingkod, ang inyong Kuyang Arnold Aceveda Namuko, ang Mindorinyong Midnight Boy.
kababayan! At syempre, medyo nagkaroon po ng kaunting problema ang ating signal. Kaya medyo nawala tayo bahagya sa ere. Pero gayon pa man po, at lubos po ang ating pasasalamat dahil sa sabi nga po ay tuloy-tuloy lamang ang inyong pagsubaybay sa ating palatuntunan. Kung kaya't sabi nga po ay thank you for watching sa ating Kasado Patrol 27. Magandang umaga Kuyang Arnold sa Gabay at Patnubay. Kasado family kay Kuyang Alan, Cordeos at kay Ate Cora Biernes. Kay Kuyang Will Lauson, lalo na sa lahat ng mga patrollers ng Kasado. God bless mula kay Patrol 27. Ang pagbati po ay mula kay Kuyang Chudi Soyman Jr., ang ating Kasado Patrol 27. At syempre, sa mga oras pong ito ay pansamantala pong ang inyong abang lingkod ay magpapaalam upang sabi nga ihatid sa inyong lahat ang matimyas na pagmamahal at sabi nga po happy weekend. At regarding tungkol naman po sa lahat ng ating mga Kasado Patroller na nais makapag-ulat, nagkaroon po ng bahagyang problema ang signal ng ating komunikasyon. Kung kaya't sabi nga po ipagpaumanhin ninyo at sa susunod po sa araw ng Lunes ay mulit-muli na maihatid namin sa inyo ang kabuuan at lahat ng mga nagaganap sa loob at labas ng ating bansa. Nag-up sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Ako po ay lubos na nagpupugay at mabati ng isang mapagpalang araw ngayong araw ng Biyernes. Happy weekend po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa pangalan po ng ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. Ako naman po ang inyong abang lingkod, ang kuya ng lahat, ang Mindorinyong Midnight Boy, bagamat hindi naman gaanong kagwapuhan. Sigurado namang ito inyong maasahan. Ang inyong Kuyang Arnold Alcebeda Namuko. Mulit-muli, sumayin inyo ang pagpapala ng ating dakilang lumikha. Adios, babalos, amigos. Bye-bye! Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabador sa barangay. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabador sa barangay.
upang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay